buhay mayaman in everything. So, kahit so dumating yung point sa buhay niya na yung pagkain dahil nga wala siyang makain, yung pagkain ng pagpakain sa baboy, yung ipapakain sa baboy, yun na ang kinakain niya. Just for him to sustain his life. So we can imagine kung paano ang kain ng baboy. Paano yung kain ng baboy. Then, one day, na-realize niya na, teka, yung aking parent, yung aking magulang, marami siyang mga katulong and labors. Yun na may masarap na tulugan, kahit sabihin natin kasambahay or katulong. Kumbaga, mga lingkod nila, mga servant, kasi hari sila, maraming sila eh. Yung mga servant ng tatay ko, ang sarap ng tulugan, masarap yung pagkain. Ako nagtitiis sa pagkain baboy. Let me go back at magsisilbi na lang ako bilang isang servant ng tatay. So he go back kung saan nandun yung kanilang ama. And when the father saw him, anong unang ginawa? Grabe yung galak ng tatay. Nung paparating yung anak, ang sabi ng tatay, humingi ng kapatawaran yung anak. And then sabi ng tatay, syempre sabik na sabik siya, no? Sabi niya, huwag kang mag-alala anak, tatanggapin kita ng buong-buong. Sabi niya doon sa mga servant niya, get the robe. Yung pinakamagandang robe, ilagay mo ulit yung singsing, lagyan mo siya ng tsinelas, and tinatanggap kong muli ang aking anak na to. So you can see the lavish love of that parent. Tinanggap niyang muli ng mayroong pagmamahal yung kanyang anak. And that time, syempre yung isang anak, nagsiselos. No? Normal naman yun. Kasi nga, nagpahanda pa ngayon ng tatay, o di ba, nagpalitsyon ng maraming litsyon, baka, baboy, pati kambing, nagpaluto ng kaldereta. Lahat ng pagkain, pinahanda ng tatay. Dahil nag-aan sila nagkaroon ng fiesta. Kumbaga, because they are rejoicing because of the return of the prodigal son. And the other sibling, syempre naghinanakit. Sumama ang kalooban. But somehow, binigyan ng advice na all of this will be yours. Pero walang-wala ang iyong kapatid. Kailangan ko siyang tanggapin. Kumbaga, parte pa rin siya ng pamilya. Now, mga kapatid, kung titingnan natin ito, no? This is beyond the expectation of the prodigal son. Hindi niya yun ina-expect kasi nga naman kinuha niya na lahat. Pero dahil sa lavish love, nirecognize pa rin siya ulit bilang isang anak ng kanyang tatay. No? And tayo po, mga kapatid, lahat tayo, aminin man natin or hindi, we are all prodigal sons and daughters of God. Amen. Amen. Lahat po tayo. Lahat tayo walang exempted, walang dinaanan na ito accepted to, mabait to. No, wala yan sa kabaitan. It's not about your good works. It's not about the kindness or whatever in your heart. It's of the grace of the Lord. Yes. Amen? So, lahat tayo prodigal sons and daughters, no? Pero dahil sa lavish love ng Panginoon, dahil sa extravagant love ng Panginoon, tinawag niya tayo, nirecognize niya tayo, children of God. Amen. Amen? Di ba yung sabi sa text? The children of God means having a personal, intimate relationship with God through faith in Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin ng child of God. Meron kang personal and intimate relationship with God. So, what does it mean? Ano ba yung mga advantage natin bilang isang anak ng Diyos? Number one, there is identity and belonging. Amen. Amen. To be a child of God means you are a part of God's family. Parte po ba tayo? Naniniwala tayo ng pamilya ng Panginoon? The identity, mga kapatid, napakahalaga ng identity. The identity is given not by natural birth, but through spiritual rebirth. No, let us read this text. In John chapter 1, verses 12 to 13, ang sabi doon, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of Amen. God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Yes. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, hindi yung
naalala ko, ano po ba yun, Ate Rox? This is part actually, itong identity